Alright mga idol, magandang araw sa ating lahat. Mayroon lang akong katanungan. Ang sagot lang naman ito, yes or no. Sa kabila ng lahat ng pambabatikos kay BP Inday Sara at sa issue ng confidential funds na laging binabato sa kanya mula pa noong 2023 hanggang ngayon, buo pa rin ba ang tiwala mo sa kanya? Yun lang yung aking tanong mga idol, dahil alam mo naman na mula nung mupo siyang Vice President hanggang sa ngayon, patuloy siyang binabatikos regarding sa confidential funds na 125 million. Pero yung mga billion-billion na ninakaw or kinurap nung sa flood control, walang imik yung mga putang tao, inangyan na nandyan sa gobyerno, yung nandyan sa Kongreso. Diba, naghahanla sila ngayon ng panibagong impeachment para sa sunod na taon, para isampa na naman nila ulit para kay BP Inday Sara. Yun na namang issue na yun pa rin ang babalikan nila, yung confidential funds na yun. Pero yung ibang mga kalukuhan sa gobyerno ngayon, wala silang pake. Ang habol lang naman talaga nila ay maalis si BP Inday Sara sa pwesto, at nang sa ganun ay hindi na siya makatakbo pa sa mga sa gobyerno para sa 2028 ay mananalo sila. Yan ang pangako ni Boying Remulla na ipapakulong niya si BP Inday Sara, kaya nandun siya sa office siya ngayon ang nandun sa office ombudsman, diba? Yan yung kanilang kasunduan. Sa dinami-dami ng mga pangyayari ngayon, sa dinami-dami ng mga problema ngayon na ang nasasangkot ay ang pamilyang Marcos at ang pamilyang Romualdez, sino ngayon ang binabatikos pa rin? O diba, matunog ang pangalang Marcos at Lisa Marcos, pati si Sandro Marcos. Sino ang ipapakulong nila? Si Bong Revilla at si Jinggoy Estrada. O, diba? Nililihis nila yung kwento, binabago nila yung para doon naman mapupunta yung usapan. Hindi na lalabas sa mainstream media ang pang-apelyidong Marcos. Kumbaga, dinadivert na naman nila. At yung sa kabila ng diversion nila, babalikan na naman nila yung issue ng confidential fund sa February. Magsasampas sila ng kaso laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ganyan sila kalupit, ganyan sila katanga. Alam naman BP Inday Sara kung paano sagutin to. Pero ang sa kanila lang, baka sakali na naman sila at paboran ng Kongreso dahil magbabayad sila ng mga congressman, magkano kaya halaga ng ibabayad nila. Nang sa ganun, ma-impeach si BP Inday Sara. Dadaanin na nila siguro sa legal yan, di katulad noon na illegal yung kanilang ginawa. Sa panahong ito, sana daanin nila sa legal. Nang sa ganun, magtagumpay sila sa kanilang masamang hangarin. Pero sa tingin ko, hindi sila magtatagumpay. Ganun pa man, yung tanong ko, yes or no pa din. Buo pa rin ba ang tiwala mo kay BP Inday Sara Duterte? Kung buo, mag-yes ka dyan, mag-comment ka ng yes dyan. Kung saan mo man ito mapanood sa YouTube, TikTok at saka sa Facebook. Yun lang, hanggang sa muli. Maraming salamat.